Handa na ba kayo? Para sa alin? Ang magkatunggali ay tila magiging magkakampi. Ay, Pero for me, too early to tell. Too early to tell, ha mga kapatid. Pero ito na nga po, nakatakdang magkita sa darating na Sabado. Papasok ka ba, Mase? hindi. Feb Si Ian 21. Suyo babiyahe. So sa Sabado nga po, Feb 21, ang dating magkaribal sa pagkapresidente na sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo ay magpupulong. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, magkikita ang dalawa sa baluarte ni Robredo para pag-usapan yung Oplan Kontrabaha program ng administrasyon. Kasunod po niyan, nag-story sa kanyang Instagram account si Robredo kung saan makikita naghahanda na siya or sila para sa pagdating nga ng Pangulo doon. Kasunod naman ang announcement ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapresidente. Usap-usapan din ang posibilidad na makapagsanib puwersa siya o magsasanib puwersa sina PBBM at dating VP Leni sa 2028 elections. Strange bedfellows tawag sa ganun, di ba? Kapansin-pansin sa ginawang press briefing sa Malacanang, napansin mo ba yan, Mase, na Yes. naka-pink si Auntie Claire. Pero paglilinaw niya, masyado pang maaga para sa politika. Anong laring paliligaw na nangyayari ngayon sa pagitan ng dalawang kampo. Actually, ang unang nag-post nung Oh. tungkol dun sa preparations ay si dating Vice President Leni Robredo. Sa kanya unang nalaman na pupunta si PBBM doon sa Naga dahil nag-post siya sa kanyang story sa Instagram. Yes. Kaya humingi tayo ng confirmation sa Malacanang na totoo ba na pupunta si PBBM dyan sa Naga. Kaya kinonfirm ni Yuse Castro na oo, pupunta sa Sabado para sa Oplan Kontrabaha at habang sinasabi niya yan, naka-pink siya na Filipiniana. So Kitang-kita eh. hindi ba? Coincidence ba? Oo, Kaya kaya na ang, maging judge. ang tanong kanina sa kanya dun sa press briefing, kaya ba siya naka-pink? Parang indikasyon ng Oh. panliligaw kay Naga Mayor Leni Robredo. Pero sabing ganun, ikaw naman. Oo, masyado pa daw maaga para pag-usapan yan. Pero kung magkakaroon ng ibang agenda sina PBBM at si VP Leni Robredo on Saturday aside dun sa Oplan Kontrabaha, abay, let's see. Abangan daw. Abangan daw. Oo, abangan daw. No? Pwede namang walang meaning. Minsan nga tayo binibigyan ng meaning. Wala namang meaning yung mga kulay natin. Correct, Minsan yung mga correct, sinusuot Pero natin. hindi kasi tayo politicians. Yes. Hindi Yes. rin tayo government officials. True. Although, But- pagkahalalan, 2022, 2020 something. We're very careful about Careful it. tayo. Minsan Oo. nauubusan na po kami ng damit na isusuot. Kasi all the colors ay kuha na po ng politiko. Oo. Minsan kasi yung mga nanonood sa atin dito, ginajudge tayo sa mga kulay ng mga sinusuot Susumala natin. kung ano yung nandun sa Oo. cabinet. Yun ang susuot. Lang meaning. Okay. So, mga kapatid, so yun nga po, inaabangan niya, siguro, hindi ko lang kung handa na yung graphics nung, nakausap ko si Former Secretary. former Secretary Ronald Llamas. Kasi ito po sasabihin ko na sa inyo, para sa akin talaga maaga pa, no? Oo. Pero syempre, pwede naman silang, what do you call that? Pwede silang Mag-usap. kumilos na, no? Pero parang hindi na muna de-declare or whatever. Pero, sabi ko kay Ronald, alam mo minsan kiss of death kapag ka hindi masyado maganda yung ratings nung papalabas na Pangulo tapos mag-endorso siya. Tulad na nangyari nung panahon ni Gibo na si GMA yung nakaupo tapos ipapasa niya kay Gibo Right. yung pangangampanya, no. So ganun nga nangyari. Tapos pangalawa, sabi ko nung time na rin na yon, naging lason din yon sa kandidatura ni Manny Villar na naging Villaroyo. Di ba yung Villaroyo spelled yung pagbaba at pagsasad ng pagbaba ng ratings ng nung panahon na yon, natitina ko sino yung frontrunner. Although alam naman natin na ang kalaban nila noon ay si Pinoy. Ay si Pinoy Na nun, maraming sympathy votes at Yeah. that Dahil time. namatay nga po Because of yung what nanay. happened, Oo. po. So, marami pang pwede mangyari. Pero sabi ko na rin kay Ronald, pero sige mag-comment ka na. Kasi ano tingin mo, dahil political ka rin naman advisor ka ng maraming mga politiko. Hindi ba yan kiss of death? Anong sinabi, Chiki? Sabi po ni Tito Ronald Llamas, that's very different. Gibo and GMA belong to one group. Leni and BBM belong to two opposing groups whose sole unity in preventing a Sara Duterte victory.
Most probably, they will unite around one candidate against Sara without forming a coalition or a front. Alam mo, telling sa akin, alam niyo naman kung bakit siya yung tinanong ko eh. Dahil alam naman natin na ano rin siya eh, tumutulong siya sa kampanya eh, di ba? So, para sa akin yung second or last sentence, telling po yan. Yung most probably, they will unite around one candidate against Sara without forming a coalition or a front. Kumbaga walang unity team. Para magtutulungan kasi alam natin may makinarya. Oo. Kung sino nakaupo, may makinarya. So kung tutulong yon kahit hindi magdeklara, malaki na gagawa nun. Yeah. At saka sa point of view ng mga kalaban ni VP Sara, aminin at hindi, VP Sara is a very strong candidate. Yes, she Diba? is. Para sa pagkapangulo, especially kapag ginawa mo yung election ngayon, napakataas ng numero niya. Mahirap banggain. So, kailangan nilang mag-isip talaga ng mga strategy para meron silang pantapat. Otherwise, alam mo kung ano mangyayari Gulatan sa sa kapasabog 2028. po yan. Ano? So, Oo. here we are, just no? Siguro habang natutuwa tayo dun sa political calisthenics nilang lahat, Ako naiinis ako. inaaral na rin siguro dapat ng mga tao kung ano yung dapat na maging batayan ng pagboto nila. Wala eh. Desperate moves, desperate measures. Tama na yung mga sayaw-sayaw ha. Baka pati sa 2028, sayawan na naman to mga, tsaka mga jingle na nakaka sa tenga. Nakakarindi. Earworm, sabi nila. Oo. So yan po, mga kapatid, ang issue ng sinasabi ay posibleng partnership, pero feeling nila kung magpa-partnership man, sabi ni Ronald, tahimik na partnership ang mga. Behind the scenes yung isa, isang panig. Okay. So, May sinasabi nga ang ating news desk na si Vicky Robles Ano kanina sabi na niya? syempre meron pa rin prinsipyo na susundin yung bawat partido. Ang tanong ko, meron pa bang ganun? Ang sa dami ng mga nangyayari ngayon sa politika, iniisip ko kung meron pang isinusulong na prinsipyo ang mga political parties. okay. Can I just say na sa nakalipas sa 2 araw, meron ako nakausap sa mga true blue, dilaw, and pink. At saka meron ako nakausap na nandoon din, pero mas realistic yung take. Yung true blue, hindi nila masastomach. Hindi talaga. Kapag meron. So, that's understandable. Kasi kung magkasulungat talaga yung beliefs and ideals nyo eh. Hindi, Ang so, hirap kasi eh. 2 cycles na magkalaban si Yes, VP Sara at saka Oo. si BBM eh. VP at saka nung naging presidente. Lenny. Nagkasuhan Lenny. pa. Lenny. Nagkasuhan Nagkasuhan pa. pa. So, parang hindi, merong mga nandoon, loyalista sila, na talagang true blue, dilaw and pink sila, hindi nila yung kakayanin. Pero meron din naman na alam nila na it's about winning. Practical. It's about Oo. winning. Tactical So, yun. alliance nga ang tawag kagabi, di ba? Ni Mr. Butch Abad, mga Correct. kapatid. Okay, so yun po. It's about winning. Dito kaya, na-mention na natin yung epekto ni GMA eh. Oo. Yung epekto ni GMA doon sa mga sumunod sa kanya. Pagkatapos na bumaba sa pwesto, no, na hindi nga naging maganda yung endorsement power niya, no. Pero parang hindi naman nawala si GMA sa limelight. Parang sa politika nandiyan pa rin naman siya. Uy, alalahanin natin, napakalaki ng role niya Doon sa sa merging. pagbuo ng unit team. Yes. Dahil sa kanya, kaya nabuo yung tambalang PBBM at VP Sara Duterte. Cebu. Sa Cebu. Sa Dahil Cebu. supposedly, nung time na yon front-runner na rin si Sara Duterte. So siya na yung ipinopush na tumakbo sa pagkapangulo. But after the meeting with former President Gloria Arroyo, ayun na, bigla nang nagkaroon ng ay kampi na tayo unit team. Yes. Oh.